We're here. We're back. Siyempre. Now, Father, sa 7 deadly sins, saan papasok yung wag kang mangupit, wag kang kumuha ng pera na hindi iyo? Halimbawa, tulog nanay mo, tapos may naiwan barya, kinuha mo. Dahil bibili kang mild chocolate. Alam nyo, ang palaging batayan ko dyan, scriptural eh. Pag kinuha mo, kahit hiniram mo lang ang balabal ng isang tao at di mo binalik sa tamang oras at dahil doon, nanginig siya sa lamig, sa gabing yon, yun ang malaking kasalanan. Diba? Naka-harm ka. Oo. So ngayon, pag kinuha ko ang 1,000,000 sa isang mayaman, may epekto ba sa kanyang kayaman? Baka hindi. Baka barya lang sa kanya. Pero pag ninakawan ko ang isang padjak driver ng 1,000, malaki yun. baka wala siyang kainin mamayang gabi. Sana mas malaking kasalanan. Sa halaga ba o sa ginawa mong disgrasya sa kapwa mo Sa tao? epekto sa kapwa. Ano sabi ni Kristo? Ano man ang ginawa mo sa pinakamaliit, ginawa mo sa akin. Di ba ang kasalanan is against God, is an offense against God. Pero madalas po, hindi tayo nangungupit, nagko-corruption even sa Diyos eh. Alam naman, hindi na sa Diyos eh. Pero hindi natin alam, damay ang Diyos. Kasi, naririnig ng Diyos ang iyak Nung naapektuhan. ng mahirap. The least of our brothers. At hindi niya yan nakakalimutan. Kaya nga minsan, ang sabi nga nila, na pagdating sa pagnanakaw, pagdating sa kukuha ng hindi iyo, nasa ano yun eh? Thou shall not covet thy neighbor's goods. Thou shall not steal, di ba? Thou shall not covet the country's money. Ganun ba yun? Of course, kasi pag sinabi mong bayan, ang bayan, karamihan sa ating bayan, 70% poor, kumuha ka sa pobre. Oo nga. Kasi, naging pobre ang daan. Naging pobre ang kanal. Naging pobre ang... So, sino tinatamaan ng kapobrehan na yan ng ating mga utilities? Di wala. So, sino ang nagdi-defend sa poor? Biblically, ang Diyos. Wala so, silang power no? Meron kang sasagutin sa Panginoon. Now, is it the same na maliliit na taya, pero mahihirap yung tumataya, tapos yumaman ka, online gambling? Ang bilis ng takbo dito ng no? Maliit, naging malaki. Kasi yung na-addict doon, mga walang pera eh. Pero Kasi nga, sabi nga nila, ang Pilipino gustong magtumaya. Kaya ang ating faith ay palaging palataya. Oo nga, pananampalataya. Yung na-discuss natin dati. Pero, ang mahalaga siguro is, ang pera, maraming pwedeng gawin ng pera eh. That's true. Pero yung pera, pwedeng makasakit, pwedeng makatulong. Pwedeng makatulong, pwedeng makapagbigay talaga ng hininga, di ba, ng pahinga, pero pwede rin makasakal ang pera. Oo naman. So, nasa paggamit ng pera, hindi problema ang pera. Nasa taong humahawak ng pera ang napakahalagang pag-uusap. Ngayon, pagdating talaga sa pagkuha ng hindi iyo, alam niyo po, kaya nga sinabi ko yung balabal, no? Sabi sa 10 Commandments, pagkatapos mong igalang ang iyong mga magulang, the rest are your neighbors. That's true. Di ba? That's true. Mga magulang kasi, honor your father and your mother. Pero the rest, thou shall not kill, thou shall not commit adultery, thou shall not steal, and thou shall not, thou shall not bear false witness. 4 lang yan. Ang unang napakahalagang dapat igalang sa kapwa ay ang kanyang buhay, katawan. Thou shall not kill. Pero ang kanyang dignidad, ang kanyang, hindi lang katawan yung dignidad ng isang tao in terms of sexuality na pwede siyang gawing madumi ang tingin sa kanyang sarili. Or gawing object. Oo, maging object ng lust.
Oo. Imagine mo, ibababa mo ang pagkahalaga ng isang tao kasi gagamitin mo siya. At that is also the 9th commandment, thou shalt not covet your neighbor's wife. Yung Hindi thou na naman shalt not wife yun, steal, no? Coveting others. ang thou shalt not steal kasi karapatan ng tao na may ari-arian. So, dapat pala ang tawag ng thou Possession. shall not covet. Ay. Yung ari-arian na to, possession, Possessions. Inggit. hindi, it gives a person a certain security. Kasi, di ba kung may pera ka, pwede ka rin magkaroon ng konting plano. Of course. Di ba? Ano ba, bibili ba ako ng pagkain? Mahal ba? Eh, hindi, magbe-birthday pala, so hindi mo na ako bibili. Pero, nakahanda yung pera mo sa isang birthday, sa isang handa, sa isang selebrasyon. Bino mo, kawatan, kinuha ng isang tao yon, hindi makapag-celebrate. Kasi pag may pera ka, meron kang konting kapangyarihan, ika nga, di ba? So, possession is as important as one's life being sad, as one's dignity. Pero mas mahalaga po, eto sa kachichismis-chismis natin. 8th commandment yan, Yung sinasabi niyong marites-marites. Alam niyo, minsan, chismis. pag sinira mo ang pangalan ng isang tao, mali ang pagkakahabla mo, mali ang iyong Husga. Pwedeng masira yung tao yun. Of course. Lifetime niya. Kung totoo. Kahit totoo. Hindi, kahit po Hindi totoo. na pag-usapan niya natin. Kasi wala kang karapatan sabihin sa lahat ng mundo Kung ano siya. ang nangyari sa isang maliit na pagkakataon. Kasi ang buhay ng isang tao, hindi lang sa oras na yun may nangyaring masama na ginawa niya. Mahaba pang buhay ng tao Pero pag hinusgahan ka dito, ano mangyayari sa kanya sa habang buhay niya? Sira Kasi na siya. sinira mo siya sa marami. Pwede kasi siyang masira sa grupon to, no? Di ba? Siyempre, iingat kayo sa kanya kasi nasira na siya sa'yo. Pero yung sabihin mo sa isang iba, palagay ko hindi naman fair. Na-question, tungkol sa pagkamkam ng hindi iyo. And accountant ako nung kumpanya, alam kong mali, nagnanakaw din ako. Siyempre. Ala, ang daming empleyado. Ba't ka pa nag-accounting? Hindi, or Ba't ka pa binigyan ng ganong role? Kahit cashier ka, taga-gawa ng resibo, ng billing. Correct. Ang dami niyan. Kasi alam nila yun. Ang tawag dyan, down the line. Damay-damay. Kaya nga, ang nangyayari sa ating bayan, hindi yan sa pagkakamkam. Sa pag-alaw. Hindi Ang aking feeling is, nakakaingit naman yung mga mayaman. Ang dami nilang nagagawa na hindi ko magawa. Totoo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagkapari ko, saan ako magse-celebrate ng birthday ko? Magse-72 ako. Year of the Snake. Di ba? Ako, Year of the Snacks din. Biruin nyo. Kaya pala, joke. Isipin nyo na lang, pare ako, 72. Pwede ko bang gawin yan sa Vikings, ang aking birthday? Buffet. Pero pag inisip ko isang 72 na lolo, na retired na, at siguro gusto niyang i-celebrate kasama na kanya mag-anak, marahil kaya lang niya. Kasi naging tricycle driver, tumanda na, siguro kaya lang niya talaga bumili ng baliwag lechon manok. Pwede na yun, masarap At yun na di ba? Now, isipin mo na lang, yung pare, ako, nakakapag-Vikings. Tapos ito. Masama ba yun? Oo. Grabe Ako, ka naman. nakukonsensya. Minsan lang naman. Hindi, nakukonsensya ako doon. Talaga. Kasi, parang may karapatan ba tayo sa ating pera? Opo. Pero yung pera natin, may konteksto po. So, hindi na ako kakain ng steak dahil magigilty ako? Ang sagot ko dyan is, kung ikaw ay bahagi ng isang bayan, do you want na yung lifestyle mo sticks out and brings about a sense sa mga mababa na ito o hindi nyo natitikman. mas maliit, masasarapan sa titikman mo, tuloy, hahangarin nila kahit ibang paraan. Kung 4 na po ang sasakyan mo, Kaya nga, kunyari, yung down the line nga, sabi kailangan ba ng ganun kadami? cashier nga ako accountant nga ako
ng isang institusyon. Oh. Pero ang bossing ko, 5 ang kotse, Exactly. 20. Paano kaya ako magiging siya? O, di ba? May tanong ako. Ganun ang mangyayari sa ating bayan. Na ang tingin natin, maganda ang buhay ng mayaman. At Totoo naman, pero yung mayaman lalo. pero saan nila ginagamit ang kanilang kayamanan? Pansarili. Doon sila. Ayoko na ganong kasalanan. At Kasi yung pwede naman yung may mayaman pa lalo. Oo, pero meron akong kilalang mayaman, hindi ginagamit sa sarili. Oh, that's good. Oh. Once a month. That's good. Once a month na andun siya, pinapaliguan ang mga matatanda sa tayuman kay Mother Teresa. Galing. At binibigyan niya ng isang lump sum every month. Yung charity. Nakapagbenta siya ng isang lupa For kasi them. inaalala niya na may bibigay niya sa kanyang charity. Question, kung anak ako ng isang magnanakaw na, sige, politiko, tapos nagbe-benefit ako in a stolen money, paano na? Oh. Ako bilang anak. Yeah. So, ang sinasabi dito, hustisya, di ba? Ang bata, nakikinabang siya. Sana sa paglaki ng batang ito, Hindi, malaki na siya. matanda na. Oo, adult na. Meron siyang dapat gawin. Oo, di ba? Meron siyang dapat gawin. Kasi, Alam mo eh. kasi nakikinabang ka sa hindi talaga dapat Iyo. inyo. Oo. And therefore, ang laki ng pananagutan mo sa bayan, sa taong mahirap. At lalo na, itong mahirap na to, pinapakinggan ng Diyos. Pero, pinapakinggan ng Diyos, punta ka na tuloy kay Lazarus at yung mayaman. San dumaing ito, naghahanap ng pagkain dito sa isang mayaman na Oo nga. kumakain araw-araw ng liempo, ng, Correct. sabihin natin, ng kung ano-anong Rib masasarap eye na pagkain, and lahat na yan. At biruin mo, sa kanyang tapat lang, sa kanyang doorstep, andun si Lazarus. Tapos, nung sila'y parehong namatay, si Lazarus nandun sa langit. At ang layo pala niya sa langit, na yung patak ng tubig, mawawala ka agad, papuntang impyerno. Siya naman ang gumawa nun eh. Dito pa lang sa lupa, nilayo na niya kanyang sarili eh. So, kung ako ay anak ng ganong pag-uri ng pamumuhay, gusto ko bang una sa lahat, kung tatay ko yun o lolo ko man yun, gusto ko ba siyang pumunta ng impyerno? Siyempre, hindi mo gusto yun. Okay. So, patay na siya. Kunyari, sabihin natin, Namatay na. Pero ikaw yung nagmana. gumawa ka ng foundation. Pwede. Ipamudmod mo. Alam mo, sabi nila, Tama. charity covers a lot of sins. Maganda yun. Charity covers a lot of Kasi, sins. ang nawalan ay yung mahirap eh. Oo. Ibinalik mo sa mahirap. Oo nga. Ng isang tagaron. Di ba? So, sagutin rin eh, ng generations eh. So, ira-raffle ko na yung 39 na sasakyan ng nanay ko. Pwede ba ganun. yun? Alam mo, minsan, or bigay ko sa community. akala natin, ang kailangan ng tao pera eh. Alam mo yung mas kailangan ng tao dignidad. That's true. At yun ang ibalik natin sa mga tao natin. The human... Yung, kasi to the point na ang kanilang kahirapan, nawala ang kanilang dignidad kasi hindi sila kumakain ng isang square meal araw-araw. Nawala Sa kahirapan yung nila. human conditions na dapat sa isang tao. Correct. Hindi po pwede yun kasi pag nagutom ang isang tao, karapatan ng isang tao mabuhay. Pero kung nagugutom siya kasi, ang kanyang kahirapan ay dahil sa isang systemic na pagkukoruption. Na ganyan. Ang laking sagutin sa Diyos yan. Pero flood control pa lang to, wala pa tayo sa mga highway, sa mga anyway, ayoko na, magagalit ako, magkakasala ako. So, we have discussed, that's greed as well, right? Well, alam niyo, sa And totoo theft. lang, yan ang sinasabi ng demonyo kay Adan and Eve. Kunin mo yung bawal kunin. Oo nga. Di ba? Oo nga, tama. Hanggang ngayon po yan. Yun, no? At kasi, ang gusto niya sa tao, sirain ng tao. Exactly. Alam mo bakit? Kasi sasabihin sa'yo, pwede ka maging Diyos eh. Hindi naman pwede.
Kalokohan yun eh. Di ba? Kahit 100 na, 200 na ang iyong sasakyan, isa lang naman magagamit mo araw-araw. Well, just ka-temporarily sa kaharian mo dito. Pero hindi ka Diyos dun eh, kasi walang ganun ang Diyos eh. That's true. Hindi ganun ang Diyos. Sorry, it's not godly. It's not true. even, don't put the name of God where it doesn't exist at all. Diba? Can I just pray for them? Well, if you have an influence on these people, become a friend Hindi, of wala akong them. magawa. Hindi naman ako... Si Jesus Hindi naman ako nakipagkaibigan kay Zacchaeus ombudsman. eh. Hindi naman ako ombudsman. Hindi, si Jesus Cristo nakipagkaibigan Sa tax collector. Kay Levi, kay Matthew. Tapos naging kaibigan niya ibang tax nga. collector. Ano That's nangyari true. after that? I don't know what. Naging follower. Pero, relasyon ang una sa atin eh. Di ba? Long term yan. It's a process. So, keep on asking Theo, like, subscribe, and be vigilant and be aware of what's happening around. We'll be back.